May bagong i-exhibit sa National Museum. 4 na piraso ng antigong panels. Makasaysayan ng mga ito dahil pinaniniwala ang gawa pa noong early 1800s. Pero ang anunsyong ito ng National Museum naging kontrobersyal. Ibalik nyo yan sa bolhoon. These panels are stolen. Ang 4 na panel kasi na nasa kustodiya ngayon ng Pambansang Museo, pinaniniwala ang mga ninakaw sa simbahan ng Bolhoon sa Cebu noong dekada 80. Nawala ang integrity ng Bolhoon Church. Pag-aari ng Bolhoon Church yan. Dapat ibalik nila kasi matagal na rin namin hinahanap yan. Paano ito napunta sa National Museum? At kung sakaling ito nga ang mga nawawalang Bolhoon panel, maibabalik pa kaya ang mga ito sa pinanggalingan nitong simbahan? This is one of the oldest churches in the Philippines. It was built in 1783. Ang simbahan ng Bolhoon o ang Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima, kinikilalang Center of Faith ng Bolhoon, idineklara ng National Museum bilang National Cultural Treasure. Tinatayang 400 taon na ang tanda nito. Matikas na nakatindig sa sentro ng Bolhoon at nakaharap sa may dalampasigan. Ang Bolhoon ay isa sa pinakaunang mga parokya na established ng mga paring Agustino. Malaki ang papel ng Bolhoon for the spreading of Catholicism in the South. Ang Bolhoon is nasa tentative list ng UNESCO World Heritage Site. Ang bayan ng Bolhoon sa Cebu, tahanan din ng mga mahahalagang historical artifacts. Sa loob ng tinatawag nilang El Gran Baluarte o Kampanaryo, makikita ang sinaunang selda nung panahon ng mga Kastila. Sa pader nito, may mga sinaunang guhit ng barko na natatanaw daw ng mga preso noon mula sa kanilang kulungan. Pinapasan po nila yung isa't isa para makikita nila kung ano ang nandoon sa labas. Habang sa courtyard ng simbahan, nahukay ng local archaeologists ang ilang mga labi, suot ang ilang mga lumang alahas. Ang nahukay dito is yung mga bones, meron tayong mga jewelries, at meron tayong mga ancient jars. Kabilang na ang misteryosong hikaw na tinatayang ginamit noon pang 1500s na posible diumanong isinuot ng mga pinuno gaya ni Lapu-Lapu. Itong mga hukay na ito, this proves na meron tayong kultura o sibilisasyon nang hindi pa dumating ang mga Kastila. Sa kanila namang simbahan, makikita ang pulpito o kung saan tumatayo noon ang mga pare o praile. That was designed because there was no microphones during the time. Meron siyang tinawag na tonabos in Spanish, that is the sounding board that would amplify the voice of the priests. Sa harap nito, naka-display ang panels na tinatayang inukit noon pang 1800s. It's unique to Bolhoon, ang decoration niya. This is clearly made of Filipino na hardwood. Ang pulpito ng Bolhoon Church merong 6 na panels. Ang isang panel may imahe ni Saint Leo the Great at ang natitirang 4 kung saan metikulosong nakaukit ang iba't ibang imahe ni na Saint Thomas of Villanueva, Saint Ambrose of Milan, Saint Gregory the Great at Saint Augustine of Hippo. Yung mga panels ng pulpito, they're considered sacred kasi they are part of the iconographic program of the church as tools for evangelization. Ang purpose kasi ng mga iconography sa simbahan para ang mga parokyano can learn sa buhay ng mga santos. Wala pang TV at that time. This would have been the best tools for teaching. Pero taong 1980, saktong magsisimba ang mga parokyano ng simbahan ng Bolhoon nung nagulat na lang daw ang ngayoy 88 anyos ng parokyano ng simbahan na si Tatay Charlie nung nadiskubre nila na ang 4 sa 6 na panels ng kanilang pulpito nawawala. Pag simba na mo linggo, diyan kami mag-aupo doon sa ilalim ng pulpito, yung aking asawa. Nakita namin nga yung wala na dingding, sinunag nakaw dyan. Ako'y naka-duty sa panahon sa nawala ng panel. Buntag ito, mga alas 9 sa buntag. Uban ang hipe, tanaw gyud ug kinuod bang nawala. It's just like that your own house is being robbed. It really pains ba na the church is indeed the victim.
Sa 6 na panels ng Bolhoon, tanging ang may imahe lang ni Saint Leo the Great ang naiwan sa simbahan. Sa una, gold yung design ane. Dili ni ane. Replika na lang ni siya karon. Gibutangan na dahil ni nilag bag-o. Ang bulong-bulungan noon, may nakakita kasi na isinakay ng bangka patawid ng dagat. From 1782, when construction began, under ito sa Agustino. And then until 1949, matagal itong turnover ng mga Agustino because marami itong mga treasures inside. May inventaryo yan kung ano ang nandyan. When it was transferred to the Archdiocese, maraming nawala. There's a report that it's the parish priest at the time, the perpetrator of unlawful taken of those panels. There was an initial investigation. Base sa isang dokumento, hindi lang daw panels ang sinasabing ninakaw sa simbahan noong dekada 80. Nawala rin ang isang set ng altar na gawa sa pilak, crucifix na gawa sa ivory, at gold-plated chalice. Siya nga pinagbibintangan na parang naging inside job. Hindi makapagmisa yung pare kasi nga hindi siya pinayagan gawa nung may nawalang gamit sa loob ng simbahan. Yung nangyari yung alleged larceny or robbery in 1980s, may kaso na pong na-file against the incumbent priest noon. But it was dismissed because of the failure to prosecute. Ang nagawa lang nila, if I remember correctly, is when they noticed in the 80s na most of the things were nawawala, many of them would no longer go to the church. Makalipas ang mahigit 4 na dekada, nito lang February 13, ang dating tour guide ng Bolhoon na si Orlan may napansing nakapost isang religious artifact na malaki ang pagkakahawig sa ninakaw na 4 na panel sa kanilang simbahan. Parang tumaas yung energy ko na ito na yung 4 na panel na hinahanap namin. Nireport ko sa chairman ng Cebu Archdiocesan Commission for the Cultural Heritage of the Church dito sa Cebu. Ito yung nawawala. In the 1980s, ang University of San Carlos Cebuano Study Center pumunta sa mga simbahan sa South at dinocument ang mga parts ng mga churches. So much black and white man ang photos, but you can see clearly, kikita mo, ito talaga ang mga panels na nawala. There are 6 panels, natay unom ka panels na itong makita sa Ambo. 4 are now in the possession of National Museum. 1 is in the possession of the Museum of Bolhoon, and there is still 1 that is accounted for. O moni ang amo ang tanawon kung hain na kini o kung naamang gani mga tao nga adunay kahibaw may tungod kung asa na kini maong panel. Noon na nagsimulang umingay ang panawagan ng mga tiga-Bolhoon sa National Museum na ibalik ang sagradong panels sa kanilang simbahan. Let us just understand this very clearly. Those panels are not only religious artifacts because they belong to what has since been declared a national cultural treasure. We request the National Museum to return these treasures so that they may be rightfully put back where they belong. Of course, no, we are doing our best as the Commission of the Archdiocese of Cebu. Talagang pinaghirapan namin lahat na maibalik yung mga panels. This is part of the community and it has layers of significance and meaning. Hiningan namin ang interview ang National Museum of the Philippines pero hindi sila sumagot sa aming paanyaya. Sa una nilang inilabas na pahayag, iginiit nilang legal ang paraan kung paano ito napunta sa kanilang kustodiya. We recognize the broader historical context surrounding the Roman Catholic Parish Church of Patrocinio de Maria Santissima in Bolhoon, Cebu. It is noteworthy to emphasize that our donors procured the specific panels through legitimate means, highlighting their commitment to ethical acquisition. Moreover, the donors' decision to acquire these artifacts and donate to the Philippines reflect their dedication to preserving cultural heritage and promoting patriotism. Ang 4 na panels, idinonate daw sa kanila ng isang pribadong kolektor. Wala raw silang ideya kung nasaan na ang isa pang panel na nawawala at bukas daw sila na makipag-usap o makipagdialogo. In the meantime, in order to prioritize the welfare of these panels, we will continue to pursue preventive conservation measures necessary to prepare them for the public display in due course. This demonstrates our steadfast dedication to fostering understanding, appreciation, and access to our rich cultural heritage for all Filipinos. May separate tayo na batas dyan, yung Anti-Fencing Law of 1979, Presidential Decree 1612. Sa batas na to, hindi kailangan na yung misala
kasali doon sa pagnakaw. Ang requirement lamang ng batas para ikaw ay mahabla is ikaw ang may hawak. So, the last person who was found to be in possession of these items that were taken out without the consent of the church should be held liable. And the National Museum officials also can be held as principal by direct participation because they accepted that. Sinubukan din naming hinga ng pahayag ang mga nag-donate ng panel sa National Museum pero hindi sila sumagot sa aming mga email. Samantala, nito lang Biyernes, ang LGU o Local Government Unit ng Bolhoon at pamunuan ng National Museum nagkaroon ng pribadong pulong. Ang aming team pinayagang makuhanan ang pag-uusap. Kasama po ang aking council to formally ihantin ang aming resolution and letter requesting masauli po yung panels na i-donate po sa inyong museum. Because laws are not yet so strong. Wala tayong test case on this. Proving ownership is one thing, but how about regulating heritage properties? We also have to consider that these are church properties. Ano yung patakaran ng church when it comes to these things other than just hinging responsibility upon the parish priest as administrator, meaning everything should be under his custody. Ayon kay Attorney Tirol, Director 2 for Visayas ng National Museum, kinikilala nila ang isinumiting resolution pero kailangan pa raw munang idaan ito sa dialogue sa pagitan ng National Museum, ng LGU ng Bolhoon, ng Archdiocese of Cebu at ng Provincial Government of Cebu na gagawin mismo sa Cebu City. Given na this can actually be a test case for all of us, it's also good for all of us to come together, from the church, LGU, national government. Now we work on this na proper recovery and also developing magiging system in place sa pag-repatriate o pag-sauli. Siguro pag may mga collections tayo na dubious yung provenance, siguro an act of goodwill nga mabalik nato kining mga butanga ngadto gyud sa ilahang original nga provenance. Pag mabalik ito, it spells hope for all other churches, hindi lang Bolhoon. Panalangin ngayon ng mga tiga-Bolhoon sa lalong madaling panahon maibalik ang ninakaw sa kanilang panels. Lalo't hindi lang ito malaking bahagi ng kanilang kasaysayan. Simbolo rin ng kanilang matibay na pananampalataya.